Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Sa pagkampyon ng Boston Celtics ay napag-uusapan ang solid performance si Jaylen Brown offensively and defensively. Ang impressive 31 points, 8 rebounds and 11 assists performance si Jason Tatum sa championship clinching game. Ang impact at determinasyon na pinakita ng injured Kristaps Porzingis. Ang unang championship in 17 seasons si Al Horford. Ang all-around performance si Jrue Holiday at kanyang depensa kay Kyrie Irving. Ang pagiging defensive pest si Derrick White at kanyang ngipin na natipak, ang half-court ni Peyton Pritchard, ang pagkampyon ng 35-year-old head coach Joe Mazzulla at iba pa. Subalit pag-usapan natin ang trabaho na naganap behind the scenes ng President of Basketball Operations and General Manager ng Celtics Brad Stevens na siya ding coach noon ng Celtics at nag-develop kay Jaylen Brown at Jason Tatum. As a coach ay isa nga siya sa mga pinakamagaling sa NBA noon. Naging MVP candidate si Isaiah Thomas dahil sa kanya. Multiple times din silang nakaabot sa East Finals subalit hindi talaga sila nagkakampyon. Ganun pa man umakyat nga siya sa posisyon at siya nga ang gumawa ng mga trade upang bumuo ng championship team. Bilang dating coach ng Celtics ay alam niya nga kung ano ang kailangan ng kanyang team upang magkampyon. Alam niya nga kung ano ang kulang na sangkap at ano ang kailangan upang malampasan ng balakid. Ilan sa mga galaw na ginawa niya ay trinade niya nga si Kemba Walker upang makuha ulit si Al Horford matapos na malipat ito sa Sixers at OKC. Noong 2021 nang lahat nagsasabi na i-trade na niya si Jaylen Brown, hindi niya ito ginawa at binigyan niya pa nga ito ng $300 million contract kung saan madami nagsasabi na overpaid ito at hindi deserve ng ganitong kalaking kontrata. Trinade niya din nga si Romeo Langford para kay Derrick White na naging malaking parte ng kanilang championship run ngayong season at ginawa niya ang hindi inaasahan ng madami. Trinade niya ang tinatawag noon bilang heart and soul ng Celtics team na si Marcus Smart kapalit ng injury-prone Kristaps Porzingis kasama ang dalawang first-round pick. Subalit agad nga na nakuha ni Brad Stevens ang NBA champion at mas matalino at in-improve the version ni Marcus Smart na si Jrue Holiday at trinade niya si Malcolm Brogdon at ang injury-prone Robert Williams III. At posibleng ito nga ang best move niya dahil ano ba ang kayang gawin ni Marcus Smart na hindi kayang gawin ng isang Jrue Holiday? Equally great defender subalit mas mataas nga ang IQ at mas consistent offensively si Jrue Holiday kaysa kay Marcus Smart. Pinakawalan din nga nila si Robert Williams III, subalit pumasok naman si Porzingis na kayang maging great shot blocker tulad ni Williams at may shooting pa na naging dahilan ng kanilang 5-out offense. At ngayon ay napapirma niya pa nga ng 2 years $60 million contract extension si Kristaps Porzingis at 4 years $135 million si Jrue Holiday. May isang taon pa nga si Derrick White sa Celtics, may 4 na taon pa si Peyton Pritchard at tiyak na hindi nga aalis ang Brown and Tatum duo. So wala nga magbabago sa core ng lineup ng championship team na ito ng Celtics na hindi man lang pinaabot sa Game 6 ang lahat ng series ngayong playoffs. Babalik sila next year to defend their title at malaking dahilan dyan ay si Brad Stevens at ang kanyang mga galaw na ginawa. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?